Okay, good morning history buffs, history lovers. Dito tayo kayo sa Kawit. Kasama natin si Kyle. Ride to history. Yan, siya yan. So first time nagkita na. So first time collab with History X Bike. And ito isa sa mga pinaka-exciting na part na Ride to History. So excited kami, pareho kami. So episode natin ngayon is Old Kawit. Iikot tayo dito sa Kawit, Cavite. And before natin simulan yung episode, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also, pakilike na rin yung page ni Kyle. Siyempre, sa Facebook. Like your history. Like your history. Hey, dito kami ngayon ni Kyle. Again, Ride to History. Bumisita kami ngayon dito sa Kawit. So sa Aguinaldo Shrine. Welcome to Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite. So affiliated siya na lodge ng mga Masons, Freemasons. Magdalo Lodge, Grand Lodge, Magdalo Lodge, Grand Oriente Espanyol, Masonic Triangle, Magdalo, January 1896. So walang duda na isang Mason si General Aguinaldo, si President Aguinaldo. Dito kami ngayon. So antayin lang namin na magbukas siya, then pasok kami sa loob. First collab na pala namin ni Kyle. So yun ang sadya namin dito, puntahan yung mga historic sites dito sa Kawit. So feature yung Old Kawit. So wala pang gaano tao dito sa Aguinaldo Shrine. So daanan natin saglit yung monument niya na nakasakay siya sa kabayo. So equestrian statue ni General Aguinaldo, also President Aguinaldo. Malawak yung grounds dito. Ayan siya, veteran ng mga battles dito sa Cavite. At siya ay, well, nagapi siya ng mga American forces, Philippine-American War. Under his watch nangyari yon, 1899. So continuation ng Philippine Revolution against the Spanish. Tapos yung mga Americans naman yung naging kalaban. So siya ay nadakip ng American forces sa Palanan, Isabela. Nagre-retreat na yung forces niya dun sa Central Luzon, also part ng Cordilleras. Tumawid sila papunta ng Palanan, Isabela. Doon siya nadakip. Ito yung bahay niya. Well, yung bahay niya is hindi ito yung original na itsura ng bahay niya. Through the years nagbago-bago na din. Mamaya papasukin natin.
constructed parts niya. Right. Same as beyond the church. Ano ba? Ito yung nasa isip ko. Alam ko isa sa mga natira dito yung bell tower din. Original structure. I don't know. So, parang mahigit 400 years na rin. 400, no? Tama, no? Yung ano niya. So, ito yung church. Church sa Kawit. St. Mary Magdalene. Tama ba? St. Mary Magdalene. St. Mary Magdalene Church. Punta nakita natin. Merong marker. Katigo tayo dito. Bell Tower. Simbahan ng Kawit, unang pinamahalaan ng paring Jesuita. 1624 pinatayo ang unang simbahang yari sa Kahoy. 1638 sa patronato ni Santa Maria Magdalena sa tulong ng 6 na pamilyang Pilipinong taga-Silang at Maragondong. Inilagay ang panulukang bato ng kasalukuyang simbahan 1737. Pinasak ng bagyo ang bubungan 1831. Inilipat sa pangangasiwa ng paring Sekular 1768 at makaparing Recoletos 1849. Sa simbahang ito bininyagan noong 1869 ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo, inayos sa tulong ng iba't ibang simahang panreliyon ng Kawit at ng iba pang mga buting mamayan ng Cavite 1990. Kawit Church. So pupuntahan naman namin ni Kyle yung statue dito ni General Candido Tirona. Nandito lang sa labas ng church. Lapit lang, no? So it's up to you kung iaangat mo si bike or ito, pwede palang lapitan. Ito mismo yung monument niya. Oh, isa rin siyang mason dito sa Kawit, Cavite. Sinilang noong ika-29 ng Agosto 1862, General Candido Tria Tirona. Namatay na isang tunang bayani sa napabantog na labanan sa Binakayan, Kawit noong ika-10 ng Nobyembre 1896. So casualty siya ng Philippine Revolution 1892. yung mga personal na gamit niya yung Spanish Revolution. Natuloy na yan yung uniform niya. Uniform. Kaya din yun. Bullets, goods, dinapila, mga fish, kawalit niya. Inipin niya lahat yung namin na parang yun yung 2 years ago, before 2 years na, hindi, kaya niya ito ibinigay sa government para maipakita ito. Kaya hindi niya bigyan mo lang ako ng ano. During the battle na matamaan yung Leonardo ka ng kamay ni Aguirre, nabitawan ni Aguirre ito. Ngayon ipe-appreciate niya sa mother na nakatatak tuloy dito yung 1869. Same year na ginawa ito nang ipinanganak si Jeremy. So 155 na yan. Ito po yung resort na yan. Parang yung po ito na, may dinagdag. Wala. Kasi po ano yung... ito yata ang dinagdag. Para maging official na site arm po ni General. Ito. Opo. Tsaka yung scabbard. Yung scabbard po,
ginawa na lang. Ginawa dito. Opo. Kasi Kasi syempre, yung sa original na nasa Nalaglag, oo. Nasa bewang pa rin. Nasa bewang. Yung ito lang naman yung nalaglag. pinakamagaling na Kastila na Spanish general yung si Aguirre. Opo. Kaya umuwi siya sa Espanya. So yun lang discover na lang ang gagawin niya. Wala na yung espada. Pagawa na lang siya ulit. Kaya mahusay din talaga si Leon. Kasi imagine, pinakamahusay na general sa Spain. Tinalo niya. Nakuha niya yun kasi malakas Kasi trophy. si Sean ni Jagnalo, yung Spanish Jagnalo, local made molly lang ang truck na pinipita pa. Yung mabigat yun. Kaya nung matamaan Jagnalo kami ni Aguirre, nabugbog yung kamay niya. Nabitawan niya, natapot agad ni Jerva. Parang upgrade yun. Additional para mas even yung blind may experience to Aguirre sword. Hindi nila kailangan describe how. Oo. May replica. So kung hawa ka ba, may braille. Oo, may braille. Okay. So technically, may mga ganitong sculptures dito na pwedeng hawakan mo. So para instead of like them, i-describe mo, may imagine nila kayo. Five feet po yung lalim, tapos manual po na nilalagay at inaalis po yung tubig. Tuwawang nagtagaig. Ang daan po niyan, yung dun po sa pinaliwanag po sa inyo na Lady Joy, yung sa kwarto po na mag-asawang Maria at saka po yung Technically private po. yes po. Yung mga servidor na nagbalag. Thank you po. Oh, kami naglagay nung siya naglagay nung bulaklak. Thank you. So you did. Di pala nabigyan na. May YouTube, may Facebook. May YouTube, may Facebook. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Nila tayo. Pugon ba yun? Pugon? Parang balon or something. Or ano tubig yun yan. Doon. Etong part na to, ang hindi ko pa nag-iikot talaga. Ay, so, nagiging ka ba dito? Oo. Spanish cannons. So, malamang nag-vlog tungkol sa kanya na to. May nag-vlog na saan galing or bakit anong purpose. baka sa Fort San Felipe. Mukhang Spanish cannon pa to. Spanish cannon siya. Spanish canon pa ba? Kasi alam ko Dito lang po. Spanish canon. Yung nasa Intramuros. Yung Dibola pa yung kanya. Pero ang dami dyan sa Fort San Felipe. Nakikita mo yung mga post ni Caviteño tayo? Oh, nakakapasok ba siya doon? Hindi. Hindi rin. Hindi rin. Pero sa mga lumang pictures, meron siyang source Amerikano. Nakakapunta sa National Archives sa US. May May siya. May lab. Kaya lagi siya nakakuha ng mga lumang picture ng Cavite. Kaya pag ikaw tatambay ulit kayo, talagang din Oo. Sa pang may puntod na si Pasiano sa bahay nila. Ay, si Pasiano, actually, pumunta ako before, pero hindi ako papasok. Kasi, pandemic pa ng time mo yun. Sabi, pwede naman daw, kaso. Tugon? Baka to, yung parang, yung tore din ng... Ano? Pero mababaw siya. Ang tawag dito, yung paggawaan ng asukal nun. So, Parang mill? baka mas mataas pa siya. Kasi merong anuhan ng yung pinagagawa ng apoy. Parang mill, gano'n. Oo. Sa amin dun sa Kabuyaw, meron pa nun. Yung sasabi ko sa'yo, yung sabi ko yung sa pulo. bumbong. Oo, sa pulo. Meron dun. Pag maandun siya natin. Ano to? Office. Office. Tourism office.
Tapos yung bagong munisipyo, nakita mo na ba yung picture? Oo, actually nadaanan namin nung galing kami sa Maragondon. Ang ganda, no? Oo, laki. Parang blow up nito. Parang ano, yung conceptualize. Parang blown up na kawit. Ito yung ano ng kawit eh. Kasi nga, ang ano nila, alam mo mahal makabayan si kasi kita mo naman yung, di ba halos yung concept ng bayan na to, parang sa flag. Puno-puno ng symbology eh. Symbolic masyado. Kaya nga ano eh, parang thankful na din nga kasi diba 2 years, a year before siya mamatay, dinonate niya sa government. So di ba gaya nga sabi ni tatay or ni lolo. Tapos ang ano doon is for future, mapakinabangan pa ng future generation at saka para tama naman ma-appreciate pa or makita rin, well, not just because makilala, para ma-recognize din yung sacrifices na ginawa nila. Now, which is hindi na para na-appreciate ng iba because of pop culture. May downside no? May downside. Okay. So, sana nagustuhan yung episode namin ni Kyle. Right to history. Yes, nakuha natin yun. Words, very nice words yun. So, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa YouTube channel, History by Bike. History by Bike and Right to History. So, thank you very much.